Dana. Hello. Kasi kanina na-mention mo lang po sa interview, you're not confident with your beauty. Opo, for the longest time. Yes. So, parang, paano ikaw na-encourage to handle this business if you don't really believe in your beauty? Yes, so lumaki po kasi ako knowing na hindi ako yung conventional na maganda. Kasi totoo naman, hindi naman talaga, no? Lalo pa before, hindi po talaga ako marunong mag-ayos. So, yung inaral ko po kasi in college was media production. So, I handled the business in a way na sige magma-marketing na lang ako, i-apply ko na lang yung knowledge ko sa social media. So I always stayed behind the scenes. Hindi po talaga ako yung talagang hindi ko pina-flaunt na co-owner or kami yung may-ari ng Belleza. Until chinaga natin with science. Thank you science, thank you doc. And finally, na-maximize ko na po yung beauty na meron ako. And ngayon, finally, confident na ako. Pero before, hindi talaga. Talagang it was a journey. What does belleza means po? Ayun. So, belleza in Italian, it means beauty. No? Belleza. Beauty ang ibig sabihin niya. Before kasi si Mommy po, meron siyang mga company like Muebles de Cristina. So, ito po, pinangalanan niya ng Belleza de Cristina. Until eventually, naging Belleza Aesthetics na. So, Miss Dana, kasi syempre of course, before kasi naniniwala naman tayo, alam mo yung natural procedure of beauty. So parang sa this time ba, kasi nasa ano na tayo, modern, talagang very ano ba ang tawag doon? Yung recommended talaga na kailangan yung mga ganyan, mga beauty treatments na or your mas prefer mo pa rin na alam mo yon yung old ano. Ako po, kapag merong nagko-consult dito na pasyente, lalo na yung mga beginners, meaning pupunta sila dito, ito talaga yung first ever treatment nila. Lagi ko silang tinatanong, ready ka ba na mag-invasive? Kasi kung hindi, i-exhaust muna natin all efforts with non-invasive treatments. Meaning, yung mga non-invasive, walang tinuturok na anything, walang foreign substance na papasok. Kasi kung ganun man, para lang tayong nagpe-prevent ng aging, pero hindi natin iniiba yung itsura mo. So, it's really up to the preference and the willingness of the patient. No, it's every treatment plan is tailored so kung ano yung ready sila to invest in and kailangan nila. So, nasa kung saan kakomportable. If you want to still look like you but enhance, pwede naman. Pero for example, meron ka talagang insecurity na bata ka pa lang, insecurity mo na yun at gusto mo yun ibahin, pwede din naman kung saan ka sasayaw, walang basagan ng trip. So, ano po yung usually nare-receive nyo pong, alam mo yon yung comment ng clients after the procedure? Usually, Are they satisfied with the sa service? Siyempre ako, machika kasi ako eh. So after the treatment, alasin, tapos na po kayo, kamusta ang experience? Unang-unang sinasabi nila, hindi naman pala masakit. Kasi siyempre, pag pumasok sila dito, kinakabahan sila eh. Feeling nila, parang kakantiin yung face nila, ang daming gagawin sa kanila, masakit or something. And they're relieved to know na hindi naman pala masakit magpaganda. Kayang-kaya naman pala. And it's more on, they feel comfortable. Kapag pasok kasi dito, usually mataas yung anxiety eh. Usually pag sinabing beauty treatments, feeling nila clinical masyado. But I think now, nandun na tayo sa era na ang pagpapaganda, it's more of a self-care ritual rather than a cosmetic procedure. So yun, usually nang bumabalik sa amin, returning naman. So hopefully that means na satisfied sila sa treatments namin. But how do you convince yung mga first-timer to try? Diba? Siyempre, talaga sabi mo nga, yung impression nila, parang feeling nila pagka surgery or treatment, di ba parang, Detailed consultation talaga. So, the way that we consult our patients, hindi lang namin binibenta yung treatment sa kanila. Actually, if anything, ang daldal namin eh. Ang overprotective namin. Tinuturo namin, ito yung mararamdaman mo during the treatment, ito yung mararamdaman mo after, o ganito mo siya aalagaan. Pwede ka bumalik ng follow-up ng ganito, pero pwede din namang mas matagal pa. So, parang once you educate them on what the treatment is about and how it works, bumababa na yung anxiety nila. And yun, sila na rin yung nag-decide na, okay, sige, try natin. So ikaw po, since syempre nasa beauty clinic ka, so ina-expect nila ang
very beautiful. So ikaw, how do you maintain your beauty para masabing ano ka, kapanipaniwalang gaganda ako pag nagpa-service ako sa Belleza? Alam nyo, sige, di ko na ipatago. Lahat po ng treatment dito, ako yung guinea pig talaga. Wala po kami pinapasok na treatment dito nang hindi pumapasa kay mommy, tsaka hindi pumapasa sa akin. So, to be honest, kung ano yung mga treatments na meron dito, ginagawa ko rin siya. Nasa Google Calendar ko yan. Kung kailan ko i-maintain yung mga treatments dito. At kapag hindi ko siya na-maintain, parang naikulang. Para bang, kung baga sa gabi, parang hindi ko nalagay yung moisturizer ko. It has become second nature to me na minamaintain ko talaga yung mga treatments dito. Pampapayat, tsaka pampaglow ng balat. Is it hassle para to do it every day or parang ganon? Sa totoo lang, it requires time and effort. May times na tatamarin ka, lalo Yes, na, yes. diba? Lalo na pagpagod ka sa trabaho, gusto mo na lang umuwi. Pero, I have never, ang inisip ko na lang, pagsisisihan ko kapag di ko to binigyan ng oras. Pero hindi ko pagsisisihan kapag binigyan ko ng oras. Yun na lang iniisip. Pero may moment ba na parang pag nagkaligtaan mo yung isang session, it will really affect with the procedure? No naman, pero you will notice na, halimbawa, yung pampaglow ko ng balat, which is a Pixel Pro with exosomes, ginagawa ko siya every month para glowing. Iba talaga kasi yung glow eh. May kintab. So kapag halimbawa, for example, I was really busy or may travel or worse, nagkasakit ako for a while, tapos hindi ko siya nagawa. Hindi naman sa papangit yung balat mo, but you can really tell the difference. Kulang yung glow ko for that month. May noticeable difference yung pag di mo siya na-maintain. So, last two. Ano yung... Siyempre, of course, your mom is very famous, diba? So, ikaw, how do you, yourself, mo yun, kahit pa paano, diba, makilala ka din in your own capacity? Yes. So, definitely, mahirap. Kasi ang galing ni Mami. At ang problema, ginagalingan niya pa rin hanggang ngayon. Sabi niya magre-retire na siya pero ginagalingan pa rin niya. So, syempre, the pressure is there na maging kasing galing niya, maging kasing sipag niya, and maging kasing diskarte niya. I think sa larangan po ng beauty, lalo na we won this award, I think it's a start na kahit papano, kung yung kalingkingan ni Mami maabot ko man lang. I think kahit pa paano, try tayo at nagsisimula na tayo. Di ba, before si mami mo, syempre wala namang mga regimen, di ba, before? Yes. Pero, di ba, ang ganda niya, at the age of 63, ngayon lang naman nauso yung, yung mga beauty ek na yan. So, like, tinatanong mo ba siya, ano ba yung sikreto mo before? Kasi si Mami,